Update sa National Reintegration Program ng pamahalaan, ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Dale, at ganun din sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng ating mga manonood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Apo. Yusek, para maunawaan po ng ating mga kababayan, ano po ba ang National Reintegration Program at bakit ito mahalaga para sa mga nagbabalik bayang OFW? Ang National Reintegration Program ng ating pamahalaan, ito ay nakasaad sa batas ng DMW o yung tinatawag nating DMW Act, kung saan sinasabi ng batas na dapat magkaroon ng full cycle reintegration program. So, ito ay magsisimula pa lang sa iyong pag-alis ng OFW. That's the pre-departure stage. Ganon din sa kanyang on-site or during the employment at hanggang sa kanyang pagbabalik. So, all phases of the employment period or the deployment cycle. At ganun din, ito ay para sa documented and undocumented OFWs. Ma'am, paano naman po nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba pang ahensya para mapalakas po yung pagsuporta para sa OFWs? Maganda yung tanong mo, Cheryl, sapagkat yung reintegration program, hindi lamang naman yung reintegration program na ang DMW ang in charge. Well, we are the lead agency, but we have to partner with and we have to coordinate with the different government agencies. At maraming sangayon ng pamahalaan na tayo ay may ugnayan, kagaya ng sa Department of Trade and Industry, sa Department of Agriculture, ganon din sa Department of Tourism, and then also sa ating mga financial education program sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And also we have partnerships dun sa ating mga psychosocial services and other social services sa DOH, sa DSWD, sa DILG, at of course sa employment. Ay syempre ang aming kung saan kami nanggaling, sa Department of Labor and Employment. Yusek, nabanggit mo na yung partnership, no? Tama po ba pag sa DTI ang partnership is for livelihood? And yung mga ganung bagay sa DA, tinuturuan ano yung pwedeng gawin? Oo. Kasama dyan yung una, pagsasanay. Tapos, syempre, yung business knowledge ng ating mga kababayan, lalo na yung umuwi na, kailangan magkaroon ng mentorship. And then, yung iba kasi, meron na silang mga nasimulang negosyo or nasimulang mga entrepreneurial activities. So, maliban sa pagsasanay, tinutulungan din sila sa business registration and then for marketing of their products. So, yun ang aming ugnayan sa DTI. Pero Yusek, pagdating po doon sa private sector partnership, meron po bang mga kasunduan o projects in DMW na pwedeng tumulong pagdating sa reintegration ng OFW? Oh yes, oo. Marami tayong mga ugnayan sa private sector. Kagaya ng business development programs, tapos yung mentoring, kasi kailangan na maturuan din yung ating mga kababayan kung paano ba yung tamang pagpapuhunan, tamang pagtatayo ng negosyo, at yung pinaka-basic siguro yung financial literacy or the financial education and wellness, hindi lamang sa ating mga OFWs, kundi ganun din ang kanilang pamilya. Yusek, aside po dun sa nabanggit niyo nga po financial literacy, may ilang specific programs pa po ba sa ilalim nito na maaari pong asahan ng ating mga OFW? Yung ating, meron tayo ngayon yung aming business plan, business development plan, na ito inaano natin sa ating mga kababaihang OFWs. At meron din tayong business mentoring katatapos lamang together with the private sector. Ito ay ginanap sa Batangas. Nagkaroon kami doon sa ating mga kababayan na nandun sa Region 4A, ay nagkaroon tayo ng mga activities dyan. So meron tayong mga resource speakers coming from the private sector and also from the government. Maliban sa private sector, malaking tulong din sa atin ang ating mga
kasamahan sa civil society at sa mga non-government organizations. Yusek, meron po ba kayong mga programa para sa OFWs na nais namang magpatuloy ng pag-aaral o kumuha ng bagong kurso pagbalik nila dito? Okay. Meron tayong sa TESDA, yung Technical Education and Skills Development training. Meron sila ay nagbibigay ng mga skills training program, or yung sa, if you qualify sa mga NC, yung mga national competency. So yung mga nagbabalik nating mga kababayan, unang-una hindi lamang yung nagbabalik, meron tayong on-site assessment. Ito yung mga certification or assessment training na ginagawa overseas. At the same time, meron din tayo dito kung nakabalik na sa Pilipinas, lalo na ngayon yung ating mga distress workers o yung mga hindi pinalad sa kanilang trabaho ay na-endorse natin sa TESDA, nabibigyan niya ng training vouchers, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanila ding pamilya. Pagdating naman po dun sa financial assistance o livelihood support program, ano po yung mga requirements o proseso para po makapag-avail po nito? Oo. Kailangan lamang siguro yung katunayan na yan, ikaw ay isang OFW, documented or undocumented. So, kasi ang sakop ng Department of Migrant Workers ay ang OFW. So, may definition tayo dyan ng OFW. So, yun yung to be engaged, or has been engaged. But ang sinasabi ko nga kanina, mula sa simula, documented or undocumented, yan ay kinikater ng DMW. Then, magtungo lamang sila sa opisina ng DMW, hindi lamang sa main office, kundi sa ating iba't ibang regional offices. So, para isangguni ang kanilang pangangailangan at sila ay mabibigyan ng patnubay or ng guide ng ating mga regional officers, gayon din dito sa main office. Ma'am, nabanggit mo yung regional offices. No? Ano po yung magiging yung role ng National Reintegration Center for OFWs? Ano po yung, saan po ba pwedeng puntahan? Ano yung pwedeng gawin ma-benefit ng OFWs, returning OFWs dito sa NRCO? Ang NRCO, ito yung opisina sa DMW. It's one of our service that we address the needs of the returning workers. So, yung ating mga Filipino workers na nakabalik na ay maaaring magtungo sa DMW at ganon din sa any of the 16 regional offices. Siyempre, kung ikaw ay nasa Davao, marami tayong mga programa dyan, or nasa Cebu, hindi na namin sila kailangan sabihin magpunta ka dito sa Maynila or dito sa ating main office. It's also reaching out to the grassroots at dun sa ating kung kailangan tayo ang pumunta dun sa OFW, tayo ang pupunta. Yusek, paano naman po yung magiging sukatan ng tagumpay po ng National Reintegration Program at iba pa pong programa ng inyong ahensya? Oo. We do a quarterly review of our program. Siguro ang sukatan ay hindi lamang doon sa numero, kundi ramdam ba ng ating OFW na nagbalik? Siya ba ay nakadama na siya ay nakakuha ng benepisyo or ng training, at yung bang training na yan ay ipatupad niya sa kanyang buhay at nakatulong ba tayo? So marami kaming mga stories or anecdotes na nagsasabing maraming salamat po at ako ay nakakuha ng inyong training. Yun pong konting naipundar ko at yung naibigay din ng pamahalaan ay na-invest ko sa isang programa o isang project do sa aming barangay, at ako po ay nakapagtayo ng isang maliit na kainan or isang maliit na kiosk sa aming barangay. So may mga we hear those stories, and we also have success stories, hindi lamang naman sa negosyo. Yung sa Pinas, ikaw ang ma'am and sir, yung SPIMS program natin, meron niyang mga OFWs, bumalik sila ay may nagtapos, nagkataon sila ay nanilbihan or naging kasambahay or naging sabihin natin naging clerk sa isang kumpanya. Subalit pagbalik nila dito,
sayang naman yung pinag-aralan nila kasi they are licensed teachers, but ang tagal na ng sitwasyon na hindi sila nakapagturo. So, merong proseso ang pamahalaan, ang DMW in coordination with the DepEd, at meron tayong mga success stories na dyan na sila ay isang kasambahay at sila ay nakakuha na ng trabaho after going through all the requirements for the SPIMS. So, sila ngayon ay mga nagtuturo na. So, ma'am, parang retraining din for, kumbaga, doon sa mga college graduates na hindi naman nag-match yung naging trabaho nila. Oo. So, yung maganda yung mga programa natin ganyan kasi hindi lamang naman ang kabuhayan ay makikita mo sa ibang bansa. Kung pagkabalik at nandito na sa Pilipinas, siguro ito isang panibagong panimula. Masasabi nung iba, hindi naman kasi pareho ng sweldo, pero mas maganda yung nandito sa Pilipinas at malapit ka sa iyong pamilya at maganda rin ang iyong sinimulang kabuhayan. Opo. Ma'am, siguro po mensahe nyo na lang po at paalala kung saan po maaaring magtanong o magsumite ng application yung mga interested sa National Reintegration Program. Oo. Sa atin pong mga kababayan na interesado sa reintegration program ng pamahalaan, nandito po kami sa DMW. Meron po tayong, you can also access us through the Facebook page of the DMW. Ganon din po sa ating 16 regional centers or offices. Maari po kayong sumangguni sa kanila at nais po naming ipaalam sa inyo na sama-sama po tayong itaguyod ang pangarap ng ating mga Filipino workers. Okay po. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay.